Sabi po nila, 3 bagay lang ang kailangan natin para maging masaya. We only need 3 things in order to be happy. The first one is you have to have a good job, a good work. Dahil 1/3 po ng buhay nyo, uubusin nyo, gugugulin nyo sa pagtatrabaho. Kaya nga, pumili ka ng trabaho na gusto mo. Pumili ka na gagawin mo na pinapasaya ka. Pumili ka ng gagawin mo na suswelduhan ka ng mahusay. Amen? Dahil pag gusto mo, mahal mo yung ginagawa mo, hindi ka mapapagod, hindi ka mangangawit. Yan ang magpapalakas sa iyo. Find a good job. Find a good work. Pero pangalawa, find a good spouse. Maghanap ka ng mabuting asawa. Ano po ang mababasa nyo sa Book of Proverbs? Find a good spouse, you will have a good life, and the favor of the Lord will be upon you. Look at that. A good spouse. Hindi po niya sinabing a rich spouse. Hindi po niya sinabing a beautiful, a handsome spouse. Napakahalaga po yung mabuti yung asawa mo. Dahil tandaan niyo po, pagkatapos mo magtrabaho, saan ka uuwi? Sa asawa mo. Imagine this. Hindi mo na nga gusto yung trabaho mo. Pag umuwi ka pa, hindi ka pa masaya dyan sa iyong asawa. Ano pong tawag niyo doon? Impyerno. Kahit na magkaroon po kayo ng mga anak, pag-aral nyo yan, paglaki niyan, iiwan kayo. Hindi po ba? Sinong matitira? Sinong makakasama mo? Ano po ang pangako ng mga mag-asawa? Until death do you part. Gusto niyo po ba na nagtitiis lang kayo, nakasama niyo ang taong yan? Di ba hindi? Kaya pakapiliin niyo yung inyong magiging asawa. Yan ang problema ng napakarami. Alam na nila na may topak yung nanliligaw sa kanila. Ayaw pa rin nilang maniwala. Bakit? Bulag sa pagmamahal. Hindi po ba? Ano yung sinasabi? Basta't Father, ang mahalaga, mahal ko siya. Magbabago din po yan, mapagbabago ko siya. Eh kung yun lang pala yung dahilan mo para mag-asawa, bakit hindi ka na lang nagpulis? Bakit hindi ka na lang pumasok sa rehab center? Hindi po ba? Bakit ka nag-aasawa? Why do you enter into a marriage? It is not to change the person. Remember that. But primarily because you love the person. And how do you know that you truly love a person? If you can be patient with that person. If you can forgive that person unlimitedly. Napakahalaga po nun. At napakahalaga din, alam mo na tunay kayong nagmamahalan pag merong pagbibigayan. Hindi po totoo yung sinasabi ng iba, basta't Father, mahal ko siya, okay lang, bibigay ko ang lahat. Na walang sukli, mahirap po yun. Kasi mapapagod at mapapagod ka. Mangangawit at mangangawit ka. Kauubusan ka. Amen? Paano ka magpapatuloy sa iyong pagmamahal kung hindi ka rin pinupuno ng iyong minamahal? Matitiis mo ba na ikaw lang palaging nagte-text sa kanya, hindi ka sinasagot? Anong tawag niya doon sa isang tao na kinakausap pero hindi sumasagot ang kanyang kinakausap? Hindi ba sira ulo yun? My dear friends, find somebody who will return the love that you give. Kahit paano, pakapiliin niyo. Having a good spouse means having a good life. Amen? Third and last, find a good bed. Maghanap ka ng maganda, mabuti, komportableng higaan. Bakit po? Again, you will spend another 1/3 of your life sleeping, resting. Mag-invest po kayo sa magandang higaan para makapagpahinga kayo ng mabuti. Kung man hindi mo gusto yung iyong trabaho, kung man may sakit ka ng loob sa iyong asawa, at least paghiga mo, tulog ka. At least doon lumalakas ka sa pamamagitan ng iyong pamamahinga. Amen? Sabi po nila sa pag-aaral, ang mga Pilipino daw, ang mga pinaka-sleep deprived na tao sa buong mundo. Bakit? Palagi po tayo sa social media.
palagi inuubos lahat ng palabas sa TV. Ngayon, ang YouTube 24/7, meron pang games. Sleep deprived. But have you noticed, what is the effect of your lack of sleep to you? Pag kulang ang iyong pahinga, pagkagising mo, cranky ka, irritable ka, mainit ang ulo mo, wala ka sa mood, nanghihina ka. Amen? How can you have a happy life if you do not feel good bodily, physically? Amen? So find a good bed so that when you are rested, you can become excited. Amen? Ang tanong ko po sa inyo, sino po sa inyo ang meron ng tatlong ito? Mabuting magandang trabaho, mabuting asawa, masarap komportabling higa. If you have all of these three, congratulations. You are blessed. Amen? Kasi minsan, sa buhay, hindi mo naman mape-perfect ang tatlong yan. Kung minsan, kahit na maganda yung trabaho mo, pagka-uwi mo, hindi kayo magkasundo ni Mrs. o ni Mr. Amen? Marami po tayong mga kapatid na OFW na sa ibang bansa. Ang ganda po ng pasweldo na trabaho nila. Pero malayo naman sila sa pamilya nila. Hindi nila makasama. Kung uuwi sila doon sa kanilang tirahan, parang tahanan para daw lungga ng daga. Napakasikip. So if you have all of these three, you are blessed. But I tell you, my dear friends, sometimes also in life, having all of these three does not make you satisfied. Can make you happy, but sometimes it cannot help you to become satisfied and at peace. Dahil nung minsan meron po lumapit sa akin isang matanda, sabi niya sa akin, "Father, bakit kaya ganyan? Napatapos ko na mga anak ko, napag-aaral ko sila, nakapag-abroad sila, nagpapadala naman ng pera, sustentado ako. Napagawa na po namin ang bahay namin. Nabibili ko ang gusto kong bilhin, nakakain ko ang gusto kong kainin, napupuntahan ko ang gusto kong puntahan. Pero Father, bakit kaya hindi ako masaya?" Kasi ang pagpapala sa buhay, hindi lang material na bagay. Ang pagpapala sa buhay, higit pa sa ating mga nakikita at nahahawakan. At yan po ang pinapaalala ng ating Panginoon. Sinasabi niya tayo ay gumawa, tayo magtrabaho hindi lang para sa pagkain na nawawala, nalulusaw. Pero ikaw ay magtrabaho, gumawa para makuha mo ang pagkaing nananatili. And what is that food that remains? It is the food that comes from heaven. It is Jesus Himself. It is a reminder to all of us, my dear friends, that a blessing without God is no blessing at all. A grace without Jesus is no grace at all. Maaring nasa iyo na ang lahat ng inaasam mo, pero pag wala pa rin ang Diyos, meron pa rin kulang sa buhay mo. Kung gusto mong palaging kumpleto ka, puno, unahin mo ang Diyos. Kahit wala ang mga bagay na yan, sapat na ikaw ay matutuwa, na ikaw ay magiging masaya ngayon hanggang magpa sa walang hanggan. Amen? Ano ang sabi ni Jesus? Ang sino man lumapit sa akin, hindi magugutom. Ang sino man manalig sa akin, hindi mauuhaw. Only God can satisfy the deepest longing of your heart and the deepest longing of your soul. Amen? Yes, my dear friends, three things can make you happy. A good job, a good wife, husband, and a good bed. But remember this, it only takes one to give you joy. It only takes one to satisfy you. It only takes one to give you peace. And there is nothing else than the Lord. Hindi lahat ng masarap makakatulong sa iyo. We should not seek in our life pleasure. Though it is good to feel pleasure in our bodies, but pleasure is not the ultimate good. Amen? Ano dapat hinahanap ng tao? Ang mabuti. We should seek
goodness instead of pleasure. Ano po ang sabi doon sa responsorial psalm? In English, sabi, taste and see the goodness of the Lord. Sa Tagalog, sabi po ng awit, magsumikap tayong kamtin ang Diyos na butihin. Hindi po sabi ng Biblia that we should taste and see the pleasures of the Lord. Ang hinahanap dapat natin, the goodness of the Lord, ang kabutihan ng Diyos. Dahil pag mabuti ang iyong kaisipan, ang tawag diyan, karunungan. Pag natanggap mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong puso, sa iyong kalooban, ang tawag diyan, tuwa. Pag natanggap mo ang kabutihan ng Diyos nasa iyong kaluluwa, ang tawag diyan, kapayapaan. Pag natanggap mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong pangangatawan, ang tawag diyan, kalusugan, health. Pag natanggap mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong relasyon, ang tawag diyan, pag-ibig, pagmamahal, love. Pag natanggap mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong trabaho, sa iyong ginagawa, anong tawag mo diyan? Tagumpay. Pag hinahanap mo lang ang sarap, ang madali, hindi mo nakukuha yung ibang kabutihan na aspeto ng iyong buhay. Amen? Pero nauunawaan natin na maraming mga tao ayaw nilang hinahanap ang mabuti dahil bago mo makuha ang mabuti, kailangan ka munang mabigatan, kailangan ka munang mahirapan. Amen? Diyan natin naiintindihan. Bakit ang mga tao sa Ebanghelyo iniwan nila ang Panginoon? Narinig natin ang pinaka-nakakalungkot na pangungusap sa Biblia. Sabi, pagkatapos silang marinig ang turo ni Jesus, hindi nila matanggap, marami sa kanya mga alagad ang tumalikod sa kanya, iniwanan siya, bumalik sila doon sa dati nilang buhay. Sabi ng mga alagad, ang tagal nilang nakikinig sa turo ni Jesus, mahirap ang turo na yan. My dear friends, understand that sometimes in order for you to gain, you must experience some pain. A moment of pain can sometimes bring about a lifetime of glory. Huwag mo palaging pipiliin yung madali. Dahil ang madali, kalaunan, yan ang magpapahirap sa iyo. Tandaan natin ang napakagandang kasabihan that easy choices, hard life. But hard choices leads to an easy life. Minsan yung nagpapahirap sa iyo, yan yung magbibigay sa iyo ng ginhawa. Pag nag-iipon ka, minsan wala kang pera, tinago mo. Pero yan ang nagpapayaman sa iyo. Pag nag-aaral ang bata, sumasakit ang ulo niya. Pero yung nagpapasakit sa ulo niya, yun yung nagpapatalino sa kanya. Pag ikaw ay nag-e-ensayo, pag ikaw ay nag-e-exercise, nagpapakapawis ka, sinasaktan mong katawan mo. Pero yung pangangawit na yan, yung bigat ng iyong pangangatawan, yan ang nagpapalakas sa iyo. Mga kapatid, pag meron kang masakit na karanasan, hindi mo matanggap, hindi mo masikmura, unawain natin. Yan ang daan para maranasan natin ang kabutihan. The kindest thing that you can do today is to allow a person to suffer the bad consequences of their wrongdoings. The kindest thing that you can do today is to allow a person to face the consequences and the pain of the wrong decision. Pagmamahal din naman po, pag tinutuwid mo ang masamang gawain ng isang tao. Kaya kung ang isang magulang, palagi po niyang binabayaran yung pagkakautang ng kanyang anak, paano po siya matututo na humawak ng pera? Hindi po ba? Kung ang isang guro, palagi na lang niya pinagbibigyan ang estudyante. Kahit nabagsak, pag nakiusap, ipapasa niya. Paano matututo yan? Kung hahayaan na lang natin na umasa ng umasa ang ibang tao, kung hahayaan mo ng umasa ang mga kamag-anak mo sa iyo, paano sila tatayo sa dalawa nilang paa? Remember, my dear friends,
that there are two choices in life. First, we can choose the pain of regret. But secondly, we can choose the pain of discipline. Ano ang pipiliin mo? Pwede mong piliin na masaktan ka dahil dinidisiplina mo, tinutuwid mo ang iyong sarili na gawin ang tama, o pwede mong piliin ang sakit na maranasan mo ang bunga ng iyong pagkakamali. Kung papabayaan po natin ang mga tao na magpatuloy sa kanilang pagkakasala, masasaktan sila at makakasakit sila sa iba. Kung alam mo ang isang tao, may mali siyang ginagawa, kung meron kang pagmamahal sa taong yan, di ba? Itutuwid mo ang kanyang pagkakamali bago niya masaktan ang kanyang sarili at bago siya makasakit sa ibang tao. Napakaganda po nung aking nabasa. Sabi niya, that a butterfly is only beautiful because it has the courage to endure the pain of change. Kung gusto nating gumanda ang buhay natin, minsan kailangan nating yakapin yung mahirap, yung hindi madali. Nasa atin po ang desisyon. Ano po ang pipiliin mo? Ituwid ang pagkakamali o pabayaan mo na lang na magpatuloy ang kasamaan? Parehas lang naman po yan, na may sakit, na may hirap, na may bigat. Pero isa lang po dyan ang makakapagbigay ng mabuting bunga. Isa lang po dyan ang makakapagbigay sa iyo ng tunay na saya. We pray, my dear friends, that we may choose wisely to be like God. At kung ikaw man ay nahihirapan dahil ginagawa mo ang mabuti at tama, huwag ka mag-alala dahil kita ng Diyos ang lahat na nangyayari dito sa mundo. Ang Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga tapat. Darating din ang araw kung ikaw ay magtsatsaga, kung ikaw ay magpupursigi, pagpapalain ka din ng Diyos ng sobra-sobrang grasya